If you are a person under grace, the rapture is something na alam mo mag-unite sa atin kay Jesus for the very first time. Of course, physically. Kasi spiritually united na tayo kay Christ nung naborn again po tayo. The rapture in a believer's life, ang tawag po rito, blessed hope. Kaya isipin nyo pong mabuti, haba common sense, isipin lang ninyo, hindi lahat may blessed hope. Only Christians who belong to Christ ang meron nito. Okay? At ang mundo natatakot at ang mundo ay kinakabahan, mga wala kay Christ. Gets po ninyo? Sapagkat the moment Christ invade your life, the moment na naborn again ka, nakilala mo ang Panginoong Jesus, pag naririnig mo ang rapture, it's music to your ears. It's something na, Lord Jesus, maranat. Lord Jesus, come. Unlike sa mga unbelievers, nakapako sila sa mundo, taga-mundo sila, kaya ayaw umalis sa mundo. While we, pag naririnig natin ang rapture, sana ngayon na. I remember last year, my blogs are flooded with comments regarding the September 23rd, 2025 rapture. Siyempre, hindi nangyari, no? Pero alam nyo, nung hindi nangyari yun, may comment section, may nag-comment doon na, sayang naman, hindi nangyari. Pero alam niyo, huwag natin titingnan negative yung comment niya. Tingnan natin yung positive side. Nasabi niya yun kasi excited siya kay Jesus. It means, wala siyang fear na baka siya maiwan kasi alam niya, confident siya na si Christ nakatira sa kanya. Confident siya na si Jesus ang tagapagligtas niya. Kaya nga po, yung rapture, ulitin ko, it's the blessed hope. While yung salvation natin, yan ang blessed assurance natin. Okay? Ngayon, ang tanong ganito. Ang mundo ngayon, nabubuhay sa condemnation. Ang mundo ngayon, natatakot lagi. Di ba? Ang malungkot nito, yung ibang Kristiyano, hindi nila alam yung kanilang katayuan. Yung ibang Kristiyano, pag pinag-uusapan ng end times, ang nasa isip nila, doom and gloom, hahatulan kayo ng Diyos. No, nakalagay po sa Corinthians na hindi na po galit ang Diyos sa mundo. Gusto nga niya, i-reconcile niya. Basahin niyo 2 Corinthians chapter 5, ginawa tayong ambassadors of Christ, tayo yung representative ni Christ ngayon on earth na ipagsigawan natin sa mundo na hindi na galit ang Diyos sa mundo. God wants to reconcile the world to Himself. And please, huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabing nasa tribulation na tayo. Nope, wala po tayo sa tribulation. Nasa church age pa rin tayo. Gayong pwede mo pa rin isigaw ngayon. Hindi na galit ang Diyos sa inyo. God wants to reconcile the world to Himself through us, believers. Kaya, napakalaking pribilehiyo kung ikaw ay nagpapagamit sa gawain ng Panginoon sa ministry of reconciliation, of sharing Jesus, His grace, His love towards mankind. Dahil yan ang tanging paraan ng Diyos sa ngayon para ma-reach out ang mga tao sa gospel of grace. Dahil kapag nangyari na po yung rapture, makatitiyak po kayo, yung mga maiiwan po rito, yung mga hindi nakarinig ng gospel of grace. Yung mga inakala nila, yung efforts nila, yung good works nila would be enough to reach heaven. No, sila po maiiwan. Dahil sila po nananangan sa pwede nilang gawin. Nananangan sa mga pananakot para takutin ang mga tao. Siguro para mapasunod sa relihiyon nila. Pero no, those people, hindi nila alam ang grace. Grace, it means something na hindi mo pinagpaguran, binigay sa'yo. Kaya nga po yung grace, yung righteousness ni Christ imputed sa atin. Well, that's a big picture of grace. Yung righteousness na hindi natin deserve, inimpute po sa atin. Alam ninyo tuwing umaga, yung tinitignan ko po yung, halimbawa may konting blessing, may dumating na blessing, tinitignan ko yung kusina namin, may mga naka-display naman na kahit paano, mga blessings from the Lord. Tapos, yung mga pagpapala, alam nyo nasa isip ko, if you are a person of grace, ganito po ang maiisip mo, Lord, hindi ko deserve lahat ng ito. Lahat ng mabubuting bagay that I have right now, I don't deserve. Pero even though I don't deserve it, you give it to me because of you, Lord Jesus.
It's because of Jesus. It's not because masipag ako. Actually, tamad nga po ako. Kung tutuusin po ako, tamad na person. Tamad in a sense na kapag sabi nga ng mother ko, nagtrabaho ka ngayon, nagsawa ka na naman. Ganun. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi ko pinopromote ang katamaran. Don't get me wrong. What I am saying here is this. Lahat ng tao may weakness. All person have weaknesses. May mga kahinaan lahat ng tao. Pero hindi na yung kahinaan mo ang tinitignan ng Diyos, kundi yung sino ba ang nasa sa iyo. Ang Diyos anak na si Jesucristo. Ang bugtong na anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Again, I'm not promoting sin. I'm against sin. Pero what I'm saying is this. Lahat ng tao may kahinaan. Kaya if you are a person of grace, lahat ng meron ka, lahat ng mga inaakala mong, yes, masipag ako, pinagpaguran ko, pag person ka ng grace, sasabihin mo lang simple, Lord Jesus, I don't deserve all of this, and yet ipinagkaloob po ninyo sa akin dahil napakabuti mo, Panginoong Jesus. Napakabuti po ninyo. Yun po ang pinakadahilan bakit tayo ay tinatawag na grace person. Grace person po tayo in a sense na lahat ng meron tayo galing sa biyaya ni Kristo. Hindi galing sa iyo, hindi galing sa pinagpaguran mo. Okay? Ngayon, ang rapture po ang pagpapakita o katibayan ng mga nagtiwala sa grace niya. Lahat na nagtiwala sa biyaya ni Jesus, na si Jesus lang ang tagapagligtas, na maliban kay Jesus, there will be no other way, aside from Him alone, makakasama at makakasama sa rapture. Well, kung tatanungin niyo ako, ano ba ang process para makasama sa rapture? Simply, believe in Jesus. Finish work on the cross. Yun lang po, wala na pong iba. Okay? Hindi ang mabubuting gawa mo, hindi ang rehilyon mo, at lalong hindi yung mga pwede mo pang gawin na mabuti na nasa sa isip mo. No, not by human efforts. Walang maliligtas sa gawa. Lahat ng blessings na, halimbawa may mga blessings ka na parang, hindi pa nangyayari. I'm still waiting for those. All of it, my friends, will go your way, will come your way. Alam mo kung bakit? Dahil kay Jesus. Effortlessly, these blessings will be upon you because of Jesus. Not because of your hard work, not because nagpakabuti ka, nagpakabait ka, naglingkod ka. Oh my God, I heard a lot of that. That's deceiving. Those preachings are deceiving. It's not according to the Word of God. What according to the Word of God is, binihis sa atin ang righteousness ni Christ. We don't deserve it, but we are being chosen and become the righteousness of God in Christ Jesus. Okay? Kaya yung mabubuting gawa, no, you cannot boast. You cannot say, hey, mabuti naman ako. Naglilingkod naman ako. Bakit naman nangyari sa akin? Bakit palpak ang buhay ko? No. Yung mga pangyayaring ganyan, hindi mo alam ang grace. Pag nasa grace ka, pag may hinihiling ka, hindi pa nangyayari. Ganito ang attitude. Ibibigay mo yun, Lord, dahil sa biyaya ko. Ibibigay mo yun, Lord Jesus, dahil mabuti ka at hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa iyo. Magkaroon tayo mga kaibigan ng kaisipan na si Jesus lang po ang lahat-lahat sa atin. Na si Jesus lang po ang dapat nating mataas sa mga buhay natin. Hindi ang relihiyon. It's about time na alisin ang focus sa organization, sa religion, at mag-focus sa isang person. His name is Jesus, the one who died for us and gave Himself for us, para magkaroon tayo ng blessed hope, ng buhay na walang hanggan, at 100% makasama po sa kanyang pagdagit sa rapture of the church. Kung hindi pa kayo subscriber ng ating pong Daily Good Vibes, no, I invite you to do so by clicking the subscribe button, share this video, share Jesus, share His grace, share His love. Ang pag-ibig ni Kristo Jesus ay hindi kailanman mawawala. Yan ang pag-ibig na mananatili magpakilan-kailan paman. Pag-ibig na walang hanggan ng Panginoong Jesus para po sa ating lahat. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus.